Parang wala raw nagbago. Yan ang tingin ng Makabayan Bloc sa pagpapalit ng liderato sa Kamara. Para sa update, magbabalita live mula sa Batasang Pambansa. Si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, kumusta ang sitwasyon dyan sa Kamara? Ngayon nga nagpalit na ng leadership dyan sa House. Yes, Cheryl, isang araw nga matapos na i-anunsyo at ihalal nitong mga kongresista si House Speaker Faustino D. III bilang House Speaker ng 20th Congress, no, ay medyo tahimik pa naman dito, no, sa Kamara. Pero kaninang bandang alas 11 ng umaga ay nagkaroon na nga ng press conference ang Makabayan Bloc. Kasama dyan si Acting Chair's Party List Representative Antonio Tino, Kabataan Party List Representative Reneco, pati na rin ang bago lang na naiproklama na representative na si Gabriela, Women's Party Representative Sara Ilago. At nasabi nila na wala pa naman masyadong pagbabago dito dahil technically kung titingnan natin, no, ang naging change lang naman sa leadership dito ay yung sa House Speaker. Pero wala pa rin namang pagbabago sa mga majority leaders, sa mga deputy speaker at sa iba pang posisyon dito sa Kamara. At patuloy pa rin naman daw ang paniniwala nila kay Minority Leader Marcelino Libanan para nga magpatuloy dito sa panig ng minorya dito sa House of Representatives. Cheryl? May balita na ba kay Congressman Zaldico? Yes, Cheryl, sa ngayong araw ay naririnig na natin ang bagong hearing sa flood control project sa Senado. And so far, inaabangan pa natin kung ano nga ba yung mga mangyayari dito sa House of Representatives, lalong-lalo na sa Infracom, patungkol nga din sa same na topic, no? Pero kung si Representative Zaldico naman ang ating pag-uusapan na siya nga isang mainit na pangalan dito sa House of Representatives patungkol nga dito sa mga flood control projects, wala pa tayong nakikita. At yan din ang naging pahayag, no, ni Majority Leader Sandro Marcos na kinakailangan na nga daw magpakita ni Representative Ko para nga hindi na masira ang pangalan ng House of Representatives. Narito pa ang kanyang mga pahayag. I don't know if that is something you can do as a body, but again, I think he should come home and face the allegations against him. They are too severe, and it's dragging the House in the mud. If not, will that be enough for him to face the ethics committee? It might be, yes. I mean, there's a precedent for it when Kong Arnie Teves did the same. Sa ngayon nga, Cheryl, abangan pa natin kung kailan ang sunod na isasagawang Infracom hearing kasama ang DPWH, pati na rin ang mga DPWH engineers dito sa Kamara. Cheryl? Amy, kasabay nito ay naproklama na nga ang Gabriela Party List. Ano ang reaksyon ng mga mambabatas dyan? Well, so far, no, Cheryl, na nakakapanayan pa lang natin, no, ay si Representative Tino at si Representative Ko. At masaya naman sila sa nangyaring ito. Pero kung maalala din natin, no, isa sa mga dahilan or particularly, ito yung main reason kung bakit nga nahalal or na-proclaim as a representative itong si Representative Sara Ilago ay dahil nga sa Constitution na nagmamandate na kailangan may 64 seats or 20% ng House of Representatives dito ay part ng party list. So, ang nasabi naman ni Representative Sara Ilago patungkol dyan, syempre gusto niya daw ipagpatuloy lang kung ano nga ba yung nasimula na din ng Gabriela Women's Party. At isa sa mga priority bills niya rin dito ay yung SOGI bill na matagal na nilang isinusulong. And technically, no, Cheryl, isa sa mga kinukwento niya rin dito, plano niya rin naman daw na maging part ng minority, lalo na para makasama nga itong si Representative Tino at si Representative Reneco. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza.